Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Muli, isang magandang pinagpalang araw po sa ating mga minamahal na taga-subaybay at nanonood dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Naway patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na ating Panginoon Diyos. Tayo po muna ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalangin ng buhay. Sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay dumudulog sa iyong paanan, Panginoon, at humihingi po, una sa lahat, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob niyo po sa amin, maging sa aming mga minamahal na taga-subaybay at mga nanonood dito po sa araw-araw na programa ng pagpapala. Dalangin po namin, Panginoon, Banal na Espiritu Santo, pagkalooban niyo po at pagpalain ang aming pong pakikinig, pag-aaral ng iyong salita. Pagkalooban niyo po ito ng buhay, iba yung kapangyarihan na ang lahat po na makapakinig ng salitang ito, magkaroon po ng buhay sa kanyang puso, sa kanyang isipan, higit sa lahat, may isa pamuhay po ng mayroong buong katotohanan, kagalakan at kapayapaan ang iyo pong salita na imababahagi sa araw na ito. At dalangin ko po sa aming patuloy na pag-aaral, kayo po lamang ang makita, maitaas at maluwalhati. Sa aming pagpapatuloy, ikaw lang ang siyang aming pasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Nais ko pong ibahagi sa araw na ito, doon po sa aklat po ng Epeso. Anyway, ang aking pong pagbabahagi sa inyo ay, ang titulo po nito ay, Mahal ka ng Diyos. Lahat po naman tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos. Pero yung iba po hindi sumasang-ayon dito dahil sa mga pinagdadaanan na mga problema, kung tawagin po sa Biblia, hindi po ito problema. Pagsubok. Yan po, no? Pagsubok na yan, dahil ang katulad po sa isang ginto, hindi po ito makikita ang tunay na pagkaginto kung hindi po ito idadarang sa isang apoy ng pagsubok upang makita ang tunay at wagas na pagkaginto. Ganon din po sa ating Panginoon, upang makita ng Diyos ang ating wagas na puso na tunay na nagmamahal at naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Tulad po ng ginto, padadaanin po tayo sa isang pagsubok. Ngunit ang Panginoon po natin o ang ating Diyos ay hindi po sadista. Bakit niya po niloloob? Totoo po ba? Ang problema ay niloloob ng Diyos? Opo. Pinapahintulutan po ba niya ito? Opo. Bakit po ba kailangan pahintulutan? Dito nga po masusubok ang ating mga pagmamahal at pagtitiwala. Ang totoong pakikipagniig natin sa Diyos, gaano po ba natin kamahal? Gaano po ba natin pinagtitiwalaan? Gaano po ba natin inaasahan at minamahal ang ating Diyos ayon sa kanyang mga pangako na siyang mga salita na siyang ibinigay na po sa atin noong pamanguna sa ating pong mga ninuno hanggang sa ngayon. Dahil ang Diyos po naman noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago. Siya pa rin ho ang Diyos ngayon. Sabi po rito sa Epeso, mula sa mga Kabanatang 6, mula sa talatang 1 hanggang 3, sabi po rito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Sundin daw po natin ang ating mga magulang sapagkat ito ang nararapat. By the way, Happy Mother's Day. Isang masayang pagbati sa mga nanay, mga moms, mami, mga mudra, sabi nga sa kolokyal, sa ating pong mga minamahal na ina. Of course, marami pong mga nanay, yung iba malungkot, masaya. Masaya, malungkot. Papaano po yon? Sabi po rito,
Habang binabasa po natin, sa ating pagpapatuloy ay ipaliliwanag po natin. At sabi po ron, no, ulitin ko po mga anak, Ephesians chapter 6, verses 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Utos po ng Diyos na igalang natin, honor our parents. Paano ba natin ino-honor ang ating mga magulang, lalo na po ang ating ina? Well, nakakalungkot po kasi meron pong mga anak, talaga naman binigay ng lahat ng isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, pagkat ang kamay nila ang iyong ilaw. Totoo po yun yung awitin na yun. Subalit, minsan, ang mga anak, hindi naman po lahat, tabi-tabi po, hindi po lahat naman ng mga anak ay nagpapahalaga sa tanglaw ng ilaw ng kanilang buhay. Ano pong ibig sabihin? Marami pong mga magulang na nagbibigay ng mga pagtuturo, pagtutuwid, pagdidisiplina, subalit, mga paalala, subalit hindi po ito pinapansin ng ibang mga anak. Ibang mga anak. Hindi po naman lahat kasi marami pong mga anak, sila po'y napakabuting mga anak. Hindi ko naman sinasabi na lahat din na napakabuting mga anak talagang mabuti. Yung iba, mabuti pag may kailangan sa kanilang magulang. Pagka walang maibigay magulang, hindi na mabuti. Marami po nakakalungkot. Yung ibang mga anak, pag matanda na yung magulang, lalo na si mami, si nanay, no? Si ina, ipinamimigay doon po sa bahay ampunan. Nakakalungkot po. Huwag po natin gawin yon dahil yung ina po natin na siyang ginamit ng Diyos, na siyang ating maging tanglaw sa ating buhay habang naririto tayo sa lupa. Sabi po kasi po sa aklat po ng awit, Psalm 139 verse 13, ang sabi po ron, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Yan pong awit 139, nagpapaalala po sa atin, noong pamanguna, pinili na po tayo ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, mapalad ka. Siguro tatanong mo, ba't ako mapalad? Salbahe yung nanay ko. Hindi po. Tuntunin po natin bakit naging gano'n ang ating magulang. Subalit alam niyo po, sa totoo lang, may kasabihan po, matitiis ng mga anak ang magulang. Subalit hindi matitiis na magulang ang kanilang mga anak. Mapalad po kayo, yung iba po sa inyo may mga magulang pa. Pahalagahan po natin sila habang nabubuhay. Yung iba po may edad na ang mga magulang. Yung mga magulang na pinapagalitan. Bisan pa ho, yung magulang pa ang pinapalayas ng bahay. Wag po. Magagalit po sa atin ang Panginoon dahil utos niya po yan. Sabi niya po sa aklat ng Efeso, igalang mo ang iyong mga magulang. Sabi niya po, iyon ang unang utos. Utos po ng Diyos. Subalit inutos niya yan, binigyan niya po ng pangako. Ano po ang pangako ng Diyos? Sabi niya po sa verse 3 ng Ephesians chapter 6, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ibig sabihin, matanda na po tayo, pinagpapahala pa tayo ng Diyos. Bakit? Kasi sinunod natin siya, minahal natin ang ating mga magulang. I-honor po natin sila. Ang pag-honor po sa magulang, kasama po yung may edad na sila, may trabaho na tayo, bigyan po natin sila. Abutan naman natin sila. Dahil pinalaki nila tayo, pinag-aral. Of course, sabi po sa Biblia, hindi naman po obligasyon na tayo magbalik tanaw sa ating mga magulang. Ang sabi po ng Panginoon, i-honor. Ano po ba ibig sabihin ng i-honor? Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga po ron, kasama na po yung pagbalik tanaw. Kung paano yung ginawa nilang pag-aalaga sa atin bilang regalo sila ng Diyos sa atin. Ito po, walang mali siya. Tayo'y bunga ng pagmamahalan ng ating mga magulang. Milyong-milyong mga sperm cell, milyong-milyong mga egg cell, nag-aaway-aaway po yan. Tama po, katulad ng tinuro po ni Pastor Joshua po kanina dito po sa service po. Dito sa Sunday service.
Yung Psalm 139, binanggit niya rin po doon. Nag-aaway-away po yung eggshell po galing sa nanay, sa babae, at yung sperm cell galing sa tatay, sa lalaki. Mag-aaway-away po yan, isa lang ang mabubuhay. At pag nagpanagpo po yun, yung isang itlog at mabubuhay, ikaw po yun, kapatid. Mapalad ka. Hindi po tayo isinumpa kung tayo mayroong magulang na minsan parang salbahe ang tawag dito po sa kolokyal na kasabihan. Hindi po salbahe mga magulang na minsan nakakapanakit ng anak. Minsan sa tindi ng problema nila, minsan sa mga pangyayari sa buhay nila. Pero marami pong bata, higit sa lahat, na mga anak na nananagumpay sa kanilang buhay dahil minahal nila, nirespeto nila ang kanilang magulang, ang nagbalik po ng katagumpayan sa kanilang buhay ay walang dilit iba, kundi ang Diyos na nangako na sinabi niya, kapag minahal mo ang iyong mga magulang, ang pangako ng Diyos, giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Pag ang Diyos nangako, mga kapatid, mga gili-giliw naming minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw na Pagpapala, kapag ang Diyos po nangako, asahan po natin, hindi po tayo mabibigo sa mga pangako ng Diyos. Pag sinabi niya po, gagawin niya. Kaya anuman po na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, ikaw na nanonood, ano bang klase meron kang magulang na akala mo para bang sila ay para kang pinagsakloban ng langit at lupa? May mga anak pa nagsasabi, bakit pa ako pinanganak? Gusto ko bang ipanganak ako? Yung mga ganun po, wag na po tayong sumagot ng ganun. Tandaan mo po, Diyos ang pumili sa iyo noong pamang una. Hindi ka pa isinisilang, pinili ka na ng Diyos dahil may plano sa iyo. Sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, the plans to prosper you and to harm you, the plans to give you hope and a future." Sabi ng Panginoon, ako lamang nakakaalam ng magandang plano sa buhay mo. Plano na ikaw ay pagpalain, pagtagumpayin, hindi para saktan. Kaya mapalad po tayo. Mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo may pinagdadaan ng problema, tandaan po natin, ang kamay ng Diyos naroroon pa rin. Hindi dahil may pinagdadaan na kang hirap at pagdurusa ngayon sa kasalukuyan, nangangahulugan sa isip natin, akala natin ang Diyos ay pinabayaan tayo. Hindi po. Naririyan pa rin ang kamay ng Diyos. Tandaan mo kapatid, sinabi ng Panginoon, tandaan po natin ito, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Marami po sa Biblia na mga tao na ginamit ng Diyos. Marami po silang pinagdaanan na mga pagsubok, na mga hirap. Pero hindi po sila sumuko. Hanggang bandang huli, natupad po ang plano ng Diyos dahil sila ay nagtiwala sa Diyos na nangako. Sinabi niya po, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Again, sabi po sa atin ng Panginoon, mga anak, mahalin mo ang iyong ama at ina. Kung hindi ngayon, maaring bukas, huli na ang lahat. Tayo po'y manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat nga po sa araw na ito na ipinagdiriwang ang araw ng mga nanay. Pagpalain niyo po ang mga ina na halos magbuwis ng kanilang buhay upang kami mabigyan ng buhay. Ng isang paay nanganganib sa hukay, sabi nga po, kapag sila ay nagdadalang tao o sila po ay nanganganak. Panginoon, ang mga anak po na hindi nalalaman ng mga pangyayari na ipagkaloob mo po ang kaisipan na makita po nila kung paano inaruga ang isang anak, kung paano minahal ang isang anak, kung paano halos ibinigay ng magulang ang kanyang buhay para sa anak. Makita po sana namin ang lahat ng sakripisyong ito ng aming mga magulang upang sa aming pagbabaling tanaw, makapagbigay po kami ng pasasalamat, higit sa lahat, sa iyo, O Diyos, na pinagmulan ng lahat. Pagpalain po ninyo ang bawat nanonood, nakikinig nito pong programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa po'y marating ang buhay, hindi lamang ng mga anak, maging ang mga mag-aasawa, ay pagkalooban niyo po ng ibayong pagmamahalan na ang problema at pagsubok ay natural lamang po sa buhay dahil dito makikita ang tunay na kinang ng ginto na isang pagsubok na katulad ng apoy upang lumitaw ang tunay na pagkaginto, makita ang tunay na katapatan at pagmamahal
ng bawat nagmamahal sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, puno ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Huwag nating kalilimutan, mahalin ang ating mga magulang dahil ito ang nais ng Diyos. Happy Mother's Day! Hanggang sa muli. Bye-bye!